Okay? Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. And this will be the, tama ba? 24. Ay, hindi pa pala. Kala ko last Sunday na ng taon to eh. So next week pala, 31 pa lang. Okay. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Inihiling ko pong lahat na tumayo at buksan natin ating mga Bible sa tatlong area. Psalms po muna. Psalms chapter 90. Psalm 90 verse 12. Psalm 90 verse number 12. Tapos mamaya, tatalon tayo sa Proverbs 29 and 2 Timothy 2. Psalm chapter 90 verse number 12. Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Babasahin ko po. Ang sabi po ng Bible, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Ulitin ko po. "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Proverbs chapter 29, verse 18. Proverbs chapter 29, verse number 18. Proverbs 29, verse number 18, the Bible says, "Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he." Ulitin ko po. "Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he." Last is 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2 Timothy chapter number 2, verse number 2. In 2 Timothy chapter 2, verse number 2, the Bible says, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Tayo po muna ay sumandali sa panalangin. Lord, salamat sa umaga pong ito. Salamat sa kabutihan niyo po sa buong taon na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Alam ko po, hindi naging madali ang mga pagsubok, hindi po naging madali ang mga bagay na pinagdaanan po namin sa buong taon po na ito. Pero o Diyos, Ikaw ay aming sinasamba. Salamat sa buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa mga kapatiran na patuloy nagpapatuloy sa inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na nawa, maunawaan ang mapapahayag ngayong umaga bilang isang lingkod niyo, bilang isang mangangaral. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po ako ng utterance para po masalita ko po, masabi ko po, ma-preach ko po kung ano ang nakasaad sa inyong banal na salita. Salamat po ngayong umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pwede po bang i-request yung isa pong pinto ay, yung gate po ay i-ganon po kasi medyo nakasilaw ang sasakyan eh. So, yan lang po. Yan lang po. Yan. Salamat. Pwede na po tayo makakaupo. So, tulungan tayo ng Panginoon na sana hindi pa medyo jet lag yung ating isip ngayong umaga. Okay. Sarap ng tulog namin doon, mga alas 3 ng umaga, tapos babaon ka ng alas 6, mga ganyan. So, sabi po nung mga text natin pong binasa sa Psalms, ang sabi niya, turuan mo kami na bilangin ng aming mga araw, that we may apply our hearts unto wisdom. Sabi ng Proverbs, kung walang vision, the people perish. Sabi ng 2 Timothy 2, i-commit mo yung natutunan mo sa faithful men, who shall be able to teach others also. Mga kapatid, our life here on earth, though iniisip natin mahaba, parang preacher, ang habang 70 years old, 8 years old, mahaba yun. Pero hindi natin alam, itong taon na to, kala natin, tulog lang tayo ng tulog, patapos na naman ang 2023. Papasok na naman ang 2024. Tama po? And I will ask you a question, ano nangyari? Ano nangyari sa taon mo? Ikaw ba ay lumago bilang isang Kristiyano? Ikaw ba ay nakilala mo bang lubos ang Panginoong Yesus? Ikaw ba ay mas lalong natuto sa Kanya pong kalooban? Or
we are still ignorant of the will of God. We are still ignorant of His ways. We are still ignorant kung ano ang gusto niya mangyari sa bawat isa buhay po natin. Yung mindset po ni Apostle Paul regarding the ministry, intentional. Ibig sabihin, kapag nagmi-ministry siya, hindi siya nangangapa. Kapag nagmi-ministry siya, meron siyang layunin. Meron siyang purpose. Meron siyang gustong gawin at alam niya kung ano yung gagawin niya. Merong intensyon. Hindi siya nagtuturo o hindi siya naglilingkod sa Panginoon na parang sumusuntok lang sa hangin. In 1 Corinthians chapter 9, verse number 24, 1 Corinthians chapter number 9, verse number 24, may kita po natin dito His carefulness on how He approached the ministry. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta lang. Hindi siya bara-bara lang. In 1 Corinthians 9:24, the Bible says, "Know ye not, hindi nyo ba alam that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain." Sabi niya, hindi nyo ba alam? Lahat tumatakbo. Lahat naman nagsisimula doon sa starting line. Di po ba sa mga takbuhan? Pero lahat ba makatatanggap ng grand prize? Lahat ba makatatanggap ng first place? Lahat ba makatatanggap ng second place? Not unless ikaw yung nauna. Or you have striven lawfully. Verse 25, "And every man that striveth for the mastery is temperate in all things." Bakit kailangan temperate ka? Kahit gaano ka kabilis tumakbo, kung hindi pa pumuputok yung baril at tumakbo ka na, disqualified ka. Hindi counted yung pagtakbo natin kahit gaano pa yung kabilis kung tayo ay nauna doon sa hudyat. Ano ibig sabihin? Striveth for the mastery. Temperate. Yung mga gymnast, mga kapatid, napakadisiplinado nung kanilang mga katawan. Napakadisiplinado yung pagtumbling nila. Sipin mo, pag tumatumbling yun sa air, mga 3 beses. Paano pag hindi ka disiplinado? Sigurado ang ulo mo, biyak. So sabi niya, every man that striveth for the mastery, kahit anong larangan, kahit anong area ng buhay, kapag nag-strive tayo for mastery, dapat temperate tayo. Kahit saan mong larangan, ipasok yan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi pwede na hindi tayo nag-iingat at hindi pwede na wala tayong level na kung saan temperance or, kumbaga, yung kapag in-approach mo isang bagay, careful ka doon. Inaalam mo mabuti. Maingat ka. No? Kahit saan po yan, larangan mong ipasok. Discipline kasi yun eh. Kaya nga sa school, ang mga tawag, pag nag-aaral ng mga higher education na, discipline na eh. Kasi discipline talaga na mag-aral. Sabihin, dami mong araling units, kung gusto mo pa magdodoktor, gusto mo pa, di ba, pagkatas mo ng doktor, pasyente na. So, kailangan, sabi niya, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Siyempre, kahit nga sa choir eh, tama po ba? Di naman pa pwede, sabi ng conductress, paki-practice po ito. Papakinggan mo lang, nung araw din na yun. Eh di wala kang alam sa tono. Oh, di ba? Ganun lang yun. Sabi niya, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, sinabi ni Apostle Paul, dito sa buhay na ito, ginagawa nila yon to obtain a corruptible crown. Are we aware of that? Kahit anong ginagawa natin dito sa lupa, na panlupa, that's corruptible. Ano ibig sabihin mo, preacher? Ang corruptible ay mawala din. Hindi permanente. Kahit na anong parangal ang makuha natin sa buhay na ito, malalaos din yun. Parangalan ka ngayon, best ka ngayong taon, next year di ka na ang best. Ganun lang yung kabilis. Sabi ni Apostle Paul, they do it to obtain a corruptible crown. Pero sa Panginoon, we an incorruptible. Ano kayang mas pinapahalagahan natin, yung corruptible o yung incorruptible? Yung nalalaos, yung napapanis, yung nawawala, o yung permanente at hindi na mawawala pa? Sabi ni Apostle Paul, I therefore so run, not as uncertainly. Di ako tumatakbo na hindi ko alam. So fight I not as one that beateth the air. Hindi ako naglilingkod o hindi ako parang sumusuntok lang sa hangin.
Sana kung may punching bag ka, okay pa kasi meron ka target. Pero kapag sumusunto ka lang sa hangin, wala ka ma-accomplish. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Even the Apostle Paul is very mindful of his life. Kasi ayaw niya na siya mismo na nangangaral na salita ng Diyos ay magiging castaway pa. Hindi po unsave ba? Ang kaligtasan is permanent. Ang kaligtasan ay eternal. Ang kaligtasan ay natitiyak. Ang problema lang kung may kaligtasan ka. Kasi once na ang tao ay may kaligtasan, hindi na yun mawawala pa. Pero kung wala ka pang kaligtasan, wala ka talagang kaligtasan. Amen. Pipreach lang po tayo, ha? Hindi tayo galit. Si Apostle Paul ay aware in 1 Thessalonians chapter 3 verse 10, aware siya na merong dapat kumpletuhin. May kulang sa pananampalataya ng mga Tesalonika. The same way sa atin ngayon. Hindi ako naniniwala na meron na sa atin ditong kagaya na ni Kristo. Meron pa rin tayong peperpekin sa atin. In 1 Thessalonians 3:10, the Bible says, night and day, praying exceedingly, that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith. Especially kung tayo ay babes pa rin in Christ hanggang ngayon. Especially kung hanggang ngayon di pa tayo gumagraduate o hindi pa tayo nakakaalis sa childish things na tinutukoy ni Apostle Paul. Therefore, if we are babes in Christ, napakarami pa dapat ipakain sa ating salita ng Diyos. More feeding. Walang ibang way. No? Ang Christian life, hindi siya mystical, na magpe-pray ka lang, lalago ka na. Hindi po. Kailangan mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kailangan may kinig ka ng salita ng Diyos. Kailangan may time na kailangan isakripisyo mo yung iba mong oras para pag-aaralan mo ang Word of God. It is not mystical. It is not granted by prayers alone. Tama yung panalangin, pero hindi tayo lalago lang, nananalangin lang tayo at di tayo nagbabasa ng Bible, di tayo nakikinig ng preaching, hindi tayo nag-aaral salita ng Diyos. It's all one package. Kaya nasabi niya dito, night and day, nananalangin siya para sa kanila and might see your face. Pero hindi natapos doon. Hindi natapos na nananalangin lang si Apostle Paul para sa kanila. Kundi ang sabi niya, and might perfect. Nakita nyo, yun yung gagawin niya. Kapag nagkita sila mukaan, gusto nyo malaman anong estado nila, and might perfect that which is lacking in your faith. Ibig sabihin, kukumpletuhin niya. Pagiging sasakdalin niya, kukumpletuhin niya kung ano yung kulang sa kanila pong pananampalataya. Ang ipinapangaral ni Apostle Paul ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen? So we should be aware na si Kristo ang atin pong pinapangaral. In Colossians 1:28-29, this truth ay nakasaad. Si Kristo dapat ang ating ipangaral. He is the source, He is the author, and the finisher of our faith. He is both yung pinagkukunan, siya yung pinanggalingan, at siya rin yung tatapos. Kaya sabi ng Colossians 1:28, whom we preach. Sino yung whom dito? Sa verse 27, may kita mo, Christ in you. So sabi ni Paul sa verse 28, si Kristo na aming ipinapangaral. Ano daw ganyang ginagawa na ipinangaral si Kristo? Warning every man. Diyan pa po ba kayo? Ano pong inaasahan nyo ipipreach ko ngayong umaga? Inaasahan nyo mag-preach tayo tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Wag na tayo mag-preach noon para masaya tayo lahat, di ba? Pero, si Kristo pa rin i-preach natin. No? Whom we preach, sabi niya, warning every man. Of course, there is warning, mga kaibigan, mga kapatid. Kapag ikaw ba nakikita mo mapapahamak yung isang tao, masama ba na pagsabihan mo siya na delikado yung gagawin niya? Anong tawag mo doon? Pagmamalabis o pagmamahal? Kapag nakita mo nalulunod na, masama ba na bigyan mo ng salbabida? O parang mamasamain niya pa yun, binatuhan mo na ng salbabida, minasama pa?
Hindi po mga kapatid. There is warning. At ano pang sabi niya? Teaching every man in all wisdom, that we may present. Kasi one day, ipepresenta ang lahat ng saved. Every man perfect in Christ Jesus. Whereunto, kaya naman doon siya nagle-labor. Striving according to His working, which worketh in me mightily. In order for us, para tayo makapag-minister din sa iba, dapat ang Diyos nag-minister muna sa atin. Sa buhay natin, para mailabas. In line with this, napaka-mangmang or foolish to approach life without a vision. Yung parang nasa buhay ka lang pero wala kang, bakit ka nabubuhay? Bakit ka? Sabi nga, kahit nga yung kape, may patalastas, para kanino ka bumabangon? Diba? Ibig sabihin, kahit yung sanlibutan, meron siyang thought na, para saan ang buhay mo? Kape pa lang yun. That is why planning for the year ahead, yung pagpaplano para sa taong paparating, importanteng gawin. At dapat gawin natin ng intentional. Our verse from Psalms tells us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. No? Practical lang yun. Tama? Practical lang po yun. Hindi tayo pwede na magbulag-bulagan tayo sa age natin. Ayoko na magbilang, ano? Nakaka-discourage, di ba? Hindi mo mga kapatid. Dapat tayo'y magbilang. Bakit po? Para tayo aware. Para hindi tayo, di ba, mga young people, hindi nagbibilang ng days. Hindi nyo alam, college na kayo. Hindi nyo pa rin alam yung plan, mga multiplication, division. Isipin mo, umabot ka ng college, pati yan di mo pa alam. Di ba? Kulang sa wisdom. Kaya sabi, bilangin yung mga araw. Bakit? Para ma-apply natin yung ating puso sa wisdom. Umabot ng grade 8, di marunong magbasa. Ulitin ko. Umabot ng grade 8, grade 9, grade 10, first year college, hindi marunong magbasa. Amen. Bakit ganon? Pinaglaro lang ng cellphone eh. Naglaro ng computer. Mga kapatid, kahit saan magagamit ang pagbabasa. Kapag marunong tayo magbasa, makakarating kang ibang bansa. Basa-basa lang din. Kita mo, saan pa doon papunta? Uy, wow. Aba nakalagay? Los Angeles. Los Angeles. Antipolo City. Pala, pupunta ka doon. So, our verse from Psalms tells us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Practically, mga kapatid, life is too short to waste in things that doesn't really matter. Napakaikli ng buhay para waldasin. Napakaikli ng buhay para i-approach mo to na parang ano ka lang. Alam mo yun? Walang purpose. Walang dahilan. Wala kang desire. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nag-church? Ano ginagawa natin? Sayang. Sayang. No? Parang sinabi, lumaki lang pero walang pinaglakhan. Ayaw natin na tayo, nag-church na tayo, nasa salita na tayo ng Diyos, pero tayo mismo, hindi nagmamature. Amen po ba? Yan pa po ba kayo? Happy New Year. So, 2 Corinthians chapter 4, verse number 18. Ano pong sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 4, verse number 18. Sige po, take your time. No? Sulat ko muna ang title, Developing a Lasting Heritage in 2024. Second Corinthians chapter 4, verse 18, the Bible says, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen
are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mga kapatid, salita po yun ng Diyos. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Kapag ba tayo, nagalit tayo na ang 1 plus 1 equals 2, hindi tayo naniwala doon, may magagawa ba tayo doon? Kahit paawayin mo, lahat na magsasabi na 2 is equal to 1 plus 1, mali ka. Wala kang magagawa against the truth. Truth yun eh. Ang truth, it stands alone. No? Kahit hindi mo samahan ng truth, wala siyang pakialam. Truth siya eh. Amen. Yun yung katotohanan. Kahit pa kang anong paniniwala mo tungkol dyan, kung yan ang katotohanan, mali ka kapag di ka sumide sa truth. Nakuha po ba natin? Kahit anong pakiramdam mo tungkol sa 1 plus 1 equals 2, at kahit ano pang isipin mo, ano pang kalilim-laliman, ang 1 plus 1 equals 2. Preacher, napakasimple naman yan. Yes, that's very simple. That should how we approach yung Bible natin. Ang truth, dapat intindihin natin, yan ang katotohanan. Kung mali tayo, tayo magbago, hindi ang Bible. Amen? Nandiyan po ba tayo? Kung tayo mag-approach sa Bible, nasabi sa atin, mali pala yung ganon, huwag tayong magalit. Mag-ask tayo, Lord, paano pala to? Ganto eh. Mali pala kami. Akala ko, tama yung ganto. All my life, I thought. Akala, di ba mga ganon? Akala ko ganito, ganyan. Colossians chapter 1 verse 16. Colossians 1:16. The Bible says, for by Him, sino na naman to? Kristo na naman to. Sa Kanya, dahil sa Kanya, nalikha lahat ng bagay. Na nasaan? That are in heaven, that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones, so merong mga trono, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Para kanino daw? Sino lumikha na lahat ng bagay? Jesus Christ. Tama? Para kanino? Kay Jesus Christ. Ulitin ko po ha. Sinong lumikha ng lahat ng bagay? Jesus Christ. Para kanino? Jesus Christ. Tayo ba nilikha ng Diyos? Ang tao? Para kanino tayo? Bakit sinasarili natin yung buhay natin? Ba't ayaw natin ipagamit sa Panginoon? Bakit selfish tayo sa time natin? Bakit tayo selfish sa kung anong meron tayo? Ba't tayo selfish sa kung anong ginagawa natin sa buhay na ito? Hindi nyo po ba alam, nagiging selfish tayo pag di tayo sumusunod sa Diyos. Because you're telling God, Lord, you're not worthy of my life. Panginoon, di ka karapat-dapat sa buhay ko, mas alam ko tong paganahin. And in that, nagmamagaling tayo. Pero mga kapatid, nawa, makita natin this morning or in this message, ang Panginoon, deserving siya sa buhay natin. Kahit ano pang gagawin natin sa buhay na ito, para maging sober tayo ha, para maging nasa tama tayong pag-iisip, isang iglap lang, pwede mawala lahat. Bahay na pinagpaguran natin, bahay na meron tayo, isang sunog lang, wala na. Isang desisyon lang na korte, wala na. Reputasyon natin, isang nakuhanan ka lang sa Facebook, binidyohan ka, sumisigaw-sigaw ka sa kahera, nabidyohan ka, tapos na, tanggal ka sa serbisyo. Isang beses lang yun. One time, big time, wala na yung lahat. We could lose, ito ang para maging maayos yung ating mind, mga kapatid. We could lose everything in just a moment. Mabilis lang. Kahit anong meron tayo, mga kapatid, pwede mawala lahat. So dapat ang ating approach sa buhay na ito is one that is grateful to the Lord. One that is, meron tayong thanksgiving heart na, Lord, thank you. Buhay pa ako.
Lord, thank you, may buhay pa ako. Lord, salamat sa lahat ng ito. Pero kapag ang ating approach sa buhay ay mayabang tayo, ayaw natin sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, makita natin. What you sow, you will reap. That's just practical. Alam nga naman, magtanim ka ng bayabas, gusto mo mangga ang lalabas. Hindi naman pwede yun, mga kapatid. Siyempre, kung anong itatanim mo, expect mo, yun din ang lalabas. Pero ito rin ang kailangan nating maintindihan. Ang seed, marahil isa lang. Pero ang bunga ng seed, madami. Kung tayo magtanim ng kasalanan, maring ang bunga nun, madami. Ang effect niya. Okay? Diyan po ba tayo? Nandiyan pa po ba? Happy New Year. Okay, so, may bibigay po ako sa inyong parang framework siguro. Or, our faith started, emblem lang naman tong cross because of Christ, di ba? Kapag nagsusulat ako ng cross, na may nakalagay sa hill, at lagyan natin ng blood, diba? It signifies the death, burial, and resurrection of Christ. Kung paanong si Kristo ay namatay. Paano siya namatay? Tinigis niya yung kanyang blood. Tama? Yung kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. His burial. His resurrection. Yung tatlo na yan, or even yung kasama yung blood and the person of Christ, lahat yan, that comprises the gospel. Yun yung bumubuo sa ebanghelyo ni Kristo Jesus. Ngayon tayo bilang mga tao, di tayo starfish ha. Yan lang aking drawing. Anong nangyari sa atin? Pinaniwalaan mo yan eh. You believe His death, burial, and resurrection. So ang verse mo, Ephesians 1:13, 1 Corinthians 15, 1-4, at yung maraming mga verses sa Book of Romans. Naniwala ka sa ginawa ni Kristo Jesus. Nakakasunod po ba? After you believe, ikaw ay na-indwelt ng Spirit. Sealed ka na. Selyuhan ka na. So dahil doon, ang tawag sa atin, mga kapatid, saint or saved na rin tayo. Dahil doon, tayo ay saved na. Saved. Naligtas ang isang tao nung siya'y sumampalataya sa death, burial, and resurrection of Christ. Nung siya'y sumampalataya kay Kristo Jesus, nagtiwala siya. Ano po? Okay? Ano ang method? Bakit believing preacher? Bakit kailangan maniwala? Kasi po yung believing, yung only obligation na hindi works. Believing is the only response na hindi gawa. Any other response apart from believing is works. Ibig sabihin, may ginawa ka na. Hindi na yon ginawa ni Kristo Jesus. Ba't preacher, nag-believe pa rin? Di may ginawa pa rin yung tao. Hindi po. Ang sabi ng Bible, kinwalify ng Bible, ang believing, hindi part ng works. Hindi siya works. Bakit? Wala ka namang ginawa eh. In-acknowledge mo lang eh. Nung nanalo yung kapitan dito, wala ka namang ginawa eh. Pinaniwalaan mo lang, nanalo siya. Kahit di mo pa siya binoto, nanalo siya. Anong ginawa mo dun? Wala. Naniwala na lang ako, nanalo siya eh. Nabinilang yung mga balota, panalo pala siya eh. Tama? Wala. Kasi yung believing, this is the only obligation na wala pong halong gawa. Dahil para masave tayo, not of works. Lest any man should boast. Hindi pa pwede na tayo ay may gagawin para tayo maligtas. So, ang tanging paraan lang para mapasa sa atin, kaalinsabay nung sealed with the Spirit, mga kapatid,
ang isa pang important truth na na-receive natin, imputation of righteousness. Preacher, anong ibig sabihin ng imputation of righteousness? Mga kapatid, kaya tayo makakapasok sa langit, o kaya kapag tayo kinuha ng Panginoon, langit tayo, nakakatiyak tayo doon dahil sa righteousness ng Diyos. Dahil yan sa righteousness ng Diyos. Turn to Romans chapter 3, verse 22. Romans chapter 3, verse 22. Ano po sabi dyan? Anong simula ng verse? Sino po nandun na? Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Note. Tingnan nyo po yung Bible nyo. Hindi niya sinabing by faith in Jesus Christ. Ang sabi niya, by faith of. By faith of Jesus Christ. We believe that our Bible is so perfect and accurate na hindi natin dapat palitan kahit prepositions. Hindi sinabi ng talata na by faith in Jesus Christ. Ang sabi niya, by faith of. By faith of. Ibig sabihin, ang faith na tinutukoy doon, hindi faith ng tao. Faith of Christ. Faith of Jesus Christ. Ang sabi niya, yung righteousness of God, paano na-produce? Paano nagkaroon ng righteousness of God? By faith of Jesus Christ. Faith is believing what God says. At ang faith, mga kapatid, ito po ha, faith. Ang faith talaga may halong gawa. Preacher, ano yung tinuturo mo? Ang faith po may halong gawa, mga kapatid. Sabi ng James, I will show you my faith by my works. Kaya po pag nabasa mong Hebrews 11, by faith, pero ano nakalagay pagdating ng by faith? By faith, sumunod. By faith, gumawa ng arko. By faith, tama? Yung faith niya, nag-produce ng works. Bakit? Kasi yun yung proof na nananampalataya siya. Sabi ng Panginoon, gumawa ka ng arka. Ano gagawin ng faith? Gagawa siya ng arka. Faith yun eh. Nakuha natin. Faith will just believe and do what God says. Kung anong sinabi ng Panginoon, gagawin nyo ng pananampalataya. Nakukuha po ba na kasunod? Ngayon ito, sa ating panahon, kailangan mo bang gumawa para masabi mong nananampalataya ka? Yun ang tanong eh. Kasi sa Hebrews 11, ang liwa-liwanag, by faith si Noah, by faith si Abraham, by faith si Sarah, by faith si Rhea, by faith, di ba? Pero yung mga by faith nila, merong kaakibat na gawa. Tama po ba? Yung faith ng mga tao na nakasulat doon, meron silang kailangan i-produce na work dahil yun nga yung sinabi ng Diyos. Gawin mo to. Sila naman, sumunod lang sila. Ano sabi ng Romans 3:22? Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit sa ating panahon, we preach believing as the only response to the grace of God? Dahil yun lang yung makatanggap ng righteousness na yun. Bakit? Unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Tama yun. Kung sasabihin sa atin na ang faith po, may works yun. Sasabihan ko siya, Amen. Pero pag sinabihan mo ko, kailangan kong gumawa ngayon para masave, ginawa na po ni Kristo. Faith of Christ. Correct. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Kaya nga na-produce yung ginawa niya sa cross. Dahil sa faith niya yun eh. Kaya na-produce to. That's why, when you believe yung gospel na ito, found in 1 Corinthians 15:1-4, selyuhan ka ng Espiritu at maimputan ka ng righteousness. Napasa sa atin yung katwiran ng Diyos. Nakakasunod po ba? Ganon maligtas ang isang tao. Not by prayer, not by what you could do, not by your faithfulness, not even by your testimony, for goodness sake.
Hindi mo pwede sabihin na matagal na ako, nagbago ako, nawala yung panigarilyo ko, kaya ako saved. You cannot say that. Why? Kasi marami namang relihiyon, wala rin ganyan eh. Natanggal din nila nung nagrelihiyon sila. Tama. Yung iba pa nga, mas mahaba pa sa atin ang buhok eh. Hanggang pa. Mayroong ganon. Nakausap ko dun sa sabi ko, Kristiyano po kayo? Kasi nakita ko, papatugtog ng Christian song ba? Yung mga talunan, Christian song. So, pinakinggan ko, oy, Kristiyano po kayo? Tanong ko. Ay, opo. Asa ka nagsimba? Doon sa parang, yun yung Pentecostal na, basta yun yung mahaba, yung gandito yung lang buhok. No? So, ibig sabihin, if we will base our salvation on our testimony, anong testimony ang makapag-save? Ibig sabihin, how long is long? Ano ba? Ligtas na ba ako kapag nasuko ko yung sigarilyo? O ligtas na ba ako kapag di na ako nagiinom? Paano? Kailan ko malalaman na save ako? Tama? What is the limit? Kapag ganun yung ating basis ng kaligtasan, hindi mo matitiyak kung kailan. See, there will be time na matitempt ka. There will be time na magtatry ka ulit. Kung hindi ka mag-yield sa Spirit. Kung hindi ka mag-yield sa Word of God. Now, on those times na nag-yield ka ulit doon sa sin, hindi ka na baligtas. Wala ka bang salvation? Nakuha po? Kapag ang ating kaligtasan nakabase sa pakiramdam, nakabase sa testimony natin, nakabase sa faithfulness natin, nakabase sa kung anong ginawa natin, magdududa ka sa salvation. Pero kung ating kaligtasan nakasandig sa matibay na bato, sa ligang bato ng krus ni Kristo Jesus, kahit anong bayo ng kahit na anong sasabihin ng iba, ligtas ako kasi napasa akin ang katwiran ni Kristo. Hindi dahil sa mabuti akong tao, kundi si Kristo mabuti. At gusto niya mag-save lang, magligtas ng kaluluwa. So dahil naniwala ako doon, at doon lang, I'm saved. Ang sinabi ay, preacher, kahit nga ang diablo naniniwala eh. O, diba? Sabihin mong maligtas ka ng paniwala lang eh, pati nga diablo naniwala. Eh, tanong ko naman, naniwala ba siya sa death, burial, resurrection? Ang sinasabi doon ay, naniwala lang siya na may Diyos. Alam ka naman di siya maniwala ng Diyos. Eh, kakausap niya nga. Nakuha po? And also, ang mga angels, wala na pong kaligtasan yon. Wala na, hindi na sila pwedeng masave. Kasi nasa state na sila ng glory. Iniwanan nila yun. Wala na, balikan. Pero tayo, nagsimula tayo saan? State of lost. Lost tayo eh. Kaya niredeem tayo ng Panginoon. Nakuha po? Ngayon, ang point kung bakit ko diniscuss to, may importanteng ma-remind tayo sa salvation natin. But after this, mga kapatid, after this, ang saint na ito, edi mag-decide na siya, maging Kristiyano siya, or di ba, magdi-decide na siya eh. Meron siyang present state. Ano ibig sabihin mo, preacher? May present state siya eh. Kakasave niya lang. Ibig sabihin, tawag sa kanya ng Bible, babes. Okay? Ang tawag sa kanya ng Bible, babes. At, isa pa, dahil babes, carnal. Okay? Kasi nga, kakasave mo pa lang. Ang isang taong kakasave lang, of course, meron pang mga bagay sa kanyang buhay na kailangan niyang isuko. Meron pang mga bagay sa kanyang buhay na kailangan niya pang i-give up or i-surrender sa Panginoon. Nakakasunod po? Hindi tayo nung naligtas tayo, alam na natin lahat ha. Tama? Kaya nga may growth eh. Kaya nga may pag-church pa. Kaya nga may Bible study pa. Bakit? Kasi may hindi pa tayo alam. At kailangan pa nating matutunan. Ngayon, na-save ka na. Ito, hindi na ito nababago. Ito nababago to. Ulitin ko. Ang pagiging ligtas ko, hindi nakabase sa anong ginagawa ko. Nakabase sa ginawa ni Kristo. Malinaw yon, no? So, lagyan ko nga na ito. Sure na ito, sure na lagyan mo ng kinang. Yan, sure ka na eh. Save ka na. One day, yung save na to, doon na yan. Sa glory na yan. Sure yan, sure.
Pero, habang nabubuhay ka pa, may tinatawag na present state o yung current na estado mo bilang nasa flesh. Tama? Nakakasunod po ba? Meron pa tayong mga kailangang gawin, meron pa tayong mga kailangang ayusin sa buhay natin. Kasi kapag hindi natin naisaayos ito yung dahilan kung bakit namomroblema tayo. Ito yung dahilan kung bakit umiiyak tayo sa Panginoon. Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Lord, bakit ganito yung nangyari sa buhay namin? Lord, bakit ganito yung nangyari? Puro problema na lang, puro, diba? Bakit may ganun? Dahil consequences yon ng kasalanan. At kahit ligtas na tayo, hindi inaalis ng Diyos ang consequences ng kasalanan. God had not promised us a perfect, blissful, and without problem life. Hindi naman tayo pinangakuan ng ganun eh. Ang pangako pa nga, lahat na mabubuhay ng godly in Christ Jesus shall suffer persecution. May pinangako ang Diyos. Kapag namuhay tayo ng godly, sigurado may persecution daw. Ay, ayoko na lang mabuhay pala. Kay Kristo Jesus, may persecution. Diba? Ngayon ito mga kapatid, we must understand that in our present state, dyan kakasave mo lang eh. Saan ka ba na-save? Mula ka saan na-save? Sa mga kasalanan. Napakarami natin ginagawang kasalanan. Di natin alam, di nga tayo aware. Kasalanan yun eh. At dahil doon, sa mga ginagawa natin na yun, meron po yung consequences. Meron po yung mga epekto, kahit di mo pa alam. Now, ang dahilan kung bakit tayo pinapangaralan ng salita ng Diyos, yung sabi nga sa Colossians, para ma-present tayo perfect in Christ Jesus. So, ang ating ginagawa, itinuturo sa atin ang kalooban ng Diyos para maisaayos yung buhay natin. Kaso minsan, kapag pinangaralan tayo ng salita ng Diyos, minamasama natin. Ang iniisip natin, galit sa atin, or pinrich yung buhay natin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, kapag di ka natamaan, hindi ka tao. Kasi ang salita ng Diyos, sinulat ng Diyos o binigay ng Diyos para sa tao. So, therefore, it is just necessary na tayo ay matamaan ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi tayo matamaan ng salita ng Diyos, papatamaan ng Diyos, anghel. Hindi naman na nila kailangan ng salvation. Tayo po. Bakit? Ang illustration po dyan, mga kapatid, ay sa magulang lang din at sa anak. Tayo consider din tayong children of God. Tama? Are you a children of God? Amen. Saan banda? Yung black sheep o yung good sheep? At sa children of God, mga kapatid, kailangan ay maintindihan na mahal ng Diyos yung mga tinatama niya. Okay. Ngayon, ito na. So, itong si Carnal na ito, si Babes na ito, yan. Nagsimula siyang mag-aral ng salita ng Diyos. Saan siya mapupunta? Inaalam niya na ngayon, pinag-aaralan niya na ngayon yung will of God. The will of God. Na ang purpose ng will of God, kapag sinunod, maging perfect man siya. To be a perfect man. According to the Bible po so that his future standing or state also will be his present state. Para kung sino ka talaga dapat sa langit, magiging katulad tayo nun. Be conformed to Christ. Papaunawa ko sa inyo yung pangyayaring ito. Yung direction, kung paano pag-anon tayo. So, punta tayo muna, Romans chapter 6, verse 16. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Sana po nakakaunawa, no? Romans chapter 6, verse 16, the Bible says here, know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. We should acknowledge na ang kasalanan may direksyon. Kapag labas mo ng kanto sa sawmill at kumaliwa ka, ang direksyon nun, Olongapo. Pag kumanan ka, ang direksyon nun, Manggahan. Ang kasalanan, ang direksyon niya, kamatayan. Mga kapatid. Pero, ang pagsunod, ang direksyon niya, katuwiran.
Nakuha? Kung nandito tayo sa present state natin, na ito, anong present state natin, dapat malaman natin na hindi na tayo magkatuloy sa kasalanan. Hindi na dapat tayo magpatuloy doon. Hindi para maligtas, again, kundi para maglingkod sa Panginoon. Kasi aanhin natin yung buhay natin upang ipagamit sa Panginoon. At ang Panginoon, mga kapatid ha, hindi po siya killjoy. Hindi ibig sabihin ng paglilingkod sa Panginoon na hindi ka na magiging masaya, no. Para nga maging joyful tayo, kailangan nasa Panginoon tayo. Now, merong direksyon. Yung sin, may direksyon yung obedience. So, dalawang daan yon, two-way. 2 Timothy 4, verse 2. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Dito ako sa will of God. Siyempre, nag-aaral tayo ng Bible. Lagay natin, parang Bible. O natututunan mo yung Word of God. 2 Timothy 4:2, sabi ng Bible, preach the Word! Be instant in season, out of season. So ngayon, pag pinangaral, yung salita ng Diyos, ano daw pong mangyayari? Mayroong reprove. Mayroong rebuke. Mayroong exhortation with all long-suffering and doctrine. Preacher, bakit kailangan pang may rebuke? Bakit kailangan pa may reprove? Ganito nga tayo, oh. Kita mo yan? Carnal tayo. So kailangan, mababago yan. Pag hindi yan mababago, ang direksyon yan, pababa, mga kapatid, death yan. Death. Hindi ka mapapakinabangan ng Diyos. Not just physical death, mga kapatid. Kundi, sa buhay Kristiyano natin, magiging patay. Pwede pala kahit ligtas ka, wala kang pakinabang sa Diyos? Yes, that is possible. Pwede na kahit tayo save, wala tayong pakinabang sa Diyos. Kasi puro kasalanan tayo eh. So, ang direksyon lang nun, death. Ngayon, dito ka sa tamang daan, right? Kumanan ka, huwag kang pumailalim. No? Pag bumaba ka, kamatayan dyan, kapatid. Dito ka na, save ka, pipili ka sa dalawang daan. Pupunta ka ba sa tamang daan o sa dating daan, mga kapatid? Sa tamang daan tayo. No? Pag pumunta tayo sa tamang daan, itong mangyari naman, merong reproving. Kasi kailangan sawatain kung anong kasalanan natin. Hindi pwedeng tayo ay magpatuloy sa mali kasi nga direction ng death. If you want God's help, mga kapatid, tungkol sa bagay nito, tutulungan tayo ng Diyos. Pero i-acknowledge lang muna natin. Ano pa? May rebuke, may exhortation. Chapter 3, dyan pa rin sa same book, verse 16. Ano ang purpose ng all scripture? Bakit ibinigay ang salita ng Diyos sa atin? What is its purpose? Ang sabi ng Bible, given by inspiration of God. Saan siya profitable? Doctrine. Para saan pa? Reproof. Para saan pa? Correction. Para saan pa? Instruction in righteousness. So pagdating mo dyan, pagdating mo dito, nag-aral tayo ng Bible, may doctrine, may reproof, may correction, may instruction. Tama po ba? Saan natin nakuha yon? Salita ng Diyos. Ito po. Dati kang ganito. Di sanay kang mabuhay ng ganyan. Tama. Sanay. Nakasanayan natin yun. Ang problema, dumating yung gospel. Ang problema, napakinggan mo yung mabuting balita ni Kristo. Ang saya-saya mo na sa ginagawa mo, napakinggan mo. Di nabother ka. Hindi pala ako saved. Nabother ka, papunta pala ako sa kapahamakan. Praise God, may gospel. Pinaniwalaan mo. Save ka ngayon.
Kasi napasayo ang katuwiran ng Diyos. Tapos, nagsimula ka, nagkaroon ka na ng interest kasi saved ka na eh. So, may espiritu ka na ng Diyos. Try ko nga mag-church. Okay, church ka. At pag church mo, na-preachan ka ngayon. Aba, teka. Gusto ko lang maligtas, ayoko mapagalitan. Aba, teka. Gusto ko lang maligtas, ayokong malaman kung anong mali kong ginagawa. Pwede bang same-same? Pwede bang manatili sa parehas lang na pamumuhay? Pwede naman. Pero ito nga ang direksyon nun. Pag tayo nagpatuloy sa mali nating ginagawa, sa kasalanan, kapatid, direksyon yan, kamatayan. At ang kamatayan, hindi maganda, ha? Ayaw natin na sayang ang buhay. Ayaw natin na baliwala lang, mapariwara lang tayo. So tayo, pipreachan tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, ang will of God ba? Sa ikakasama o sa ikabubuti natin? Parang ayaw nyo na magsalita. Saan po pa, ang will of God para saan? Ikakasama ba natin, ikabubuti natin? Ito ang problema. Dahil may ganito yan, may doctrine, may reproof, may correction, may instruction. Kapag na-preach sa'yo yan, kontra yan sa dati mong ginagawa. Dahil doon, mga kapatid, mayroong sa gitna niyan, may conflict. Ganito yung conflict. Ito yung natutunan mong truth, napakinggan mo. Nasaktan ka nga eh. Narinig mo. Ito yung dati mong ginagawa. Tinitimbang mo ngayon. I-give up ko ba yung dati kong buhay? Okay naman ako dun ha. Pag ginawa ko yan, hindi na ako makakaganto. Hindi ko na magagawa yung ginagawa ko dati. Hindi ko na masusunod kung ano yung, di ba? Luho ko. Hindi ko na magagawa yung last ko, yung pita ko. So ngayon, ang pinagpipilian mo, kalooban mo o kalooban ng Diyos. Tama? Pinagpipilian natin, ano yung gagawin ko? Yung gusto ba ng Diyos o yung gusto ko? Yun yung conflict natin. Tama? At lahat po ng Kristiyano, dumadaan po doon. Kung tayo ay mag-approach papuntang will of God, ha? Pero kung kontento ka na nasa mali ka, death yun. Pero hindi dapat. May conflict, yes. May conflict kasi ito, yung dati mo, makalaman to eh. Ito ngayon, yung bago, mga kapatid, spiritual to. Therefore, talaga pong may conflict between the two. Nakakasunod po? May conflict talaga sa dalawa. Ngayon ito, gusto ko lamang po ituro sa inyo dito tungkol sa bagay na ito. Because our theme for this upcoming year, growing up into Christ in all things. Tama? Hindi tayo mag-grow kung walang correction. Hindi tayo mag-grow kung hindi natin sasabihin kung anong mali natin ginagawa. Unity without the truth is ecumenism. Ano ibig sabihin? Yung, tara, magkaisa tayo, pero wala namang katotohanan, aba naglolokohan lang tayo nun. Hindi pa pwede. We should be united in the name of the truth, not in the name of feelings. Not for the sake of the group itself. Hindi lang ganun. Tayo ay nagkakaisa dahil sa Word of God. Tayo ay nagkakaisa dahil sa salita ng Diyos at kung anong kalooban ng Diyos. Doon tayo nagkakaisa. Ngayon, masakit po talaga. Inaamin naman natin eh. Masakit kapag natutunan mo yung kalooban ng Diyos kasi nga hindi yun yung nakasanayan mo. Masakit kapag natutunan mo yung kalooban ng Diyos kasi nga kontento ka na dyan sa pagiging karnal mo. Pero kagaya ng isang mabuting magulang, gugustuhin niya ba na magpatuloy sa kamalian ng kanyang anak? Gugustuhin ba ng isang mabuting magulang na pabayaan na lamang ang kanyang anak at huwag na itong papaalalahanan? Kahit bagaano katigas ang ulo ng isang tao, ang magulang gusto niya pa rin maitama yung anak na yun. Ganun po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ngayon, ito ang comfort. Kapag natutunan mo ang truth, pag natutunan mo mag-pray ka, Lord,
tulungan mo naman po ako, natutunan ko ito. Ito pala ang tama. Hindi po ito ang kanasanayan ko eh. Hindi yung kapag napakinggan mo, hindi pwede yan. Hindi pwede yung ganyan. Mawawalan ako ng ganito, ganyan ako. Ay, hindi. Dapat, kapag narinig natin yung katotohanan, mga kapatid, ang ating approach pagdating sa katotohanan ay humbleness. Humility. Bakit? Hingi tayo ng mercy sa Panginoon. Lord, tulungan mo naman po ako. Natutunan ko po yung truth eh. Hindi po pala yun dapat. Diba? Hindi po dapat palang ginagawa yun. Nagawa ko po. Sorry Lord. At, tulungan niyo po ako na maitama at maituwid po, Panginoon. Okay? Colossians 4, verse 12. Colossians 4 verse 12, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. So yung perfect man, para tayo makumpleto. In all the will of God. Punta ako, Ephesians 5 and 6. I-enumerate ko lang sa atin yung mga bagay na ito. I'll just enumerate some things. Ephesians 5, tama ba? Ephesians 5 and 6. Diyan, di ko na po babasahin ha. Ipapakita ko lang that there are 6 human relationships found in those chapters. 6 human relationships. At yung 6 human relationships na yon ay ang, lagyan natin number, 1, 2. Inuna yung wives dyan eh. Wives. Tapos husbands. Husbands, tas wives. Children, tas parents. Fathers, tas children. Servants, tas masters. Then masters and servants. Matagpuan mo yan dyan sa chapter na yan. Ephesians 5 and 6. May kita natin yung 6 human relationships. At yun po ay naka-align sa will of God, mga kapatid. Now the world will say, ang sasabihin ng world, wag mo sundin yan. Ba't ko hindi susundin yan? Kasi, dihado ka dyan, lugi ka dyan. No? Pero, this will be my assignment to everyone, mga kapatid. Assignment to. Pero itong assignment na to, hindi to obligasyon na pag di nyo nagawa, may parusa. Hindi po. It's just an assignment na i-meditate nyo lang yung mga verses na yun. Just meditate on Ephesians 5 and 6 saka Titus 2. Yung 3 chapter na yun, just meditate on those things. Throughout the week, kung pwede nyong mabasa ilang beses, basahin nyo po Ephesians 5, Ephesians 6, saka Titus 2. Basa-basahin nyo lang. Ephesians 5, Ephesians 6, saka Titus 2. Basa-basahin nyo lang. Then, in light of the Word of God, tanungin mo ang sarili mo, tanungin mo ang Diyos, Lord, what's your will in my life? Lord, what's your will in my life? Tignan mo yung sarili mo, ganito po ba yung buhay ko? O hindi ganito? Kung hindi ganon, Lord, tulungan mo ko na masunod ka. Kung ganon na, Lord, tulungan mo ko magpatuloy doon. Tama? Kasi ito po, hindi natin pwede itong baliin. Pag binali mo to, death. Problema yun na malaki, mga kapatid. So, ang purpose ng pag-aaral natin na salita ng Diyos, yes, merong mga pagtutuwid. Yes,
merong mga pagsasaway. Yes, may mga instruction. Hindi mo nakasanayan yun eh. Marahil ang orientation natin, marahil ang nakasanayan natin, okay na yung nagsisimba lang tayo. Marahil ang nakasanayan natin, okay na yung, di ba? Basta lang nagpapakita lang tayo. Mga kapatid, Christianity is not like that. Christianity, kasama dyan buong buhay mo. We should be devoted to the truth of God's Word. We should be devoted to that which is true. Dapat maging devoted tayo doon. The title of this message, ito yung tinitle ko, pero di ko alam kung saan ako napunta. Developing a Lasting Heritage in 2024. What do I mean by that? Ano ibig sabihin mo dyan, preacher? Heritage, mga kapatid, ito yung ano natin eh. Iiwan natin sa mundong ito. Ito yung legasiya na maipapasa mo kapag ikay nawala na. Or even, pwede mo nang simulan kahit di ka pa kinukuha ng Panginoon. Now, what type of heritage ang ipinapasa natin? What type of heritage ang natututunan ng iba mula sa atin? May this be an encouragement even, mga kapatid, I speak as a fool. I speak as a man, I speak as a preacher of God's Word, mga kapatid. Mayroon pong malaking responsibilidad ang mga magulang sa kanilang mga anak. Responsibility which is very grave, very serious. Napaka-seryoso po. You have a responsibility to raise them. Pag binasa nyo yung Ephesians 5:6, matutunan nyo doon. Titus 2, malaki ang responsibilidad sa kanila. And don't trade that for any lesser thing. Huwag nating ipagpalit yung mga importanteng bagay sa hindi sobrang halaga. Amen. Itong mga bata na nandito sa church, dito sa atin, ilagak natin yung buhay natin sa kanila. Ibuhos natin yung ating buhay natin sa kanila. Huwag natin silang pabayaan. Huwag natin sila ipagpalit sa pera. Huwag natin sila ipagpalit sa panandaliang mga kaligayahan na mabaliwala sila. Don't trade their souls to those things. Huwag natin silang ano yun. Kawawa yung mga yan. Amen. Kawawa yung mga yan. Makita mo, mag-college sila, matapos sila ang college, walang direksyon ng buhay. Hindi nila alam kung ano gagawin. Kaya yung iba, pa nagtrabaho na, nawawala na sa church. Why? Kaya pala nagsisimba kasi napipilitan lang. Kasi ang nanay, ang tatay nag-church. So nagsisimba lang kasi nandoon yung mga magulang. Nung nagkaroon ng chance, this is it. Pera ko na to. Sariling sikap ko na to. Trabaho ko to. Nung nagkaroon na ganon, nawala na sa simbahan. Wala nang pakialam sa salita ng Diyos. Ano nangyari? Ganon pala talaga ang puso niya dati pa. Ngayon, dati, na-underdalo pa siya ng magulang niya. Pero nung nabigyan siya ng kalayaan na mag-decide sa sarili niya, yun na, wala na sa church. Nawala na. Nandiyan pa po ba kayo? Are we preaching the truth? Or are we preaching lies? We're preaching the truth, mga kapatid. May pakialam tayo kasi ang gusto natin, hindi tayo beat at the air. Ang gusto natin, naglilingkod tayo with an intention. At ang paglilingkod natin, our intention in serving God ay para yung mga iba ring tao na susunod sa atin, yung mga mananampalataya na susunod sa atin, makapagpapatuloy din sila sa Panginoon. Mga kapatid, pag di tayo nagseryoso, one day, mawala na ang mga batang yan, even them, sa church na ito. You know how powerful technology is? You know how powerful social media is? I will preach this. Hindi ko pwedeng palagpasin to. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7.
1 Corinthians chapter 7. Verse 32. 1 Corinthians chapter 7, verse 32. But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. Verse 34. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy, both in body and in spirit. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. Verse 35. And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction. Ito, posisyon to ng church na ito. Nawa, klaro tayo dito, mga kapatid. Hindi kalooban ng Diyos mag-boyfriend-girlfriend. It is not. Di mo ma-justify yan sa Word of God. There will be no justification in the Word of God. Kahit saan mo hanapin na bersikulo, hindi mo matagpuan yan. Now it starts. Kahit mga young age lang. Kala mo, simple-simple lang yan, ngiti-ngiti lang yan, ha? Mga 10 years old? 11, 12? 9 years old? Kala mo, inosente lang yung mga bata na yan? Pero pag di po natin binantayan, yun pala, nakasampu ng girlfriend yan. Pinagsabay-sabay pa. Ang simula ng chat, hello, hi, kumain ka na? Kumain ka na ba? Ano ulam nyo? Diba? Preacher, nasa edad na kami. Abay, di mag-asawa ka na kung nasa edad ka na. But it is not, hindi mo ma-justify sa Word of God. Wala talagang mahanap ka. Why? Kasi anong sabi, anong will ng Diyos? Verse 34, basahin mo ulit. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried, The unmarried, sinabi ba dito yung nasa wala lang sa edad? O lahat ng unmarried? Lahat eh. Sabi niya, di ba? Lahat ng unmarried, saan dapat ang pakialam mo? Things of the Lord. Wala ka dapat pakialam sa ngiti ng gwapo na yun. Kahit gaano pa siya kagwapo sa paningin mo, jablo ginagawa niya sa'yo. Kahit gaano pa sabihin niya, mamamatay ako para sa'yo. Utang na loob. Hindi sumusunod sa magulang. Tamad. Cellphone na cellphone. Laro na laro. Verse 34, ano pa sabi niya? That she may be what? Holy. Ang will ng Diyos, maging holy kahit yung mga men. Verse 32, yun yung gusto ng Diyos. Mag-care tayo for the things of the Lord, how He may please the Lord. In verse 34, she may be holy, both in body and in spirit. Kasi once na ang espiritu matouch, mga kapatid, mahirap. Malaking problema. Nandiyan pa po ba kayo? Ising po ba tayo? Nandito ako. Ito. Nakita nyo yan? Nakita nyo yan? Nakikita nyo may conflict? Tama? Bakit? Nakasanayan mo ganyan eh. Preacher, Bible naman, luma na yan. Aba, ibig sabihin, luma na yung salvation mo? Baka panis na yan. Baka hindi yan totoo. Hindi po mga kapatid ang Word of God, ha? Huwag natin sabihin, dati pa naman yan sinulat. Kahit ba dati yan sinulat, ang katotohanan din nagbabago. Ang katotohanan ay katotohanan kahit ba na 2,000 years ago na yan sinulat. At ang will ng Diyos, saan po? Ang will niya sa mga unmarried, maging holy. Both in body and in spirit. Preacher, crush ko kasi siya eh. Kung hindi niya kayang maghintay para sa'yo, hindi mo siya deserve. O hindi kanya deserve.
Kung naniniwala ka na mahal ka talaga niya, hintayin ka niya. Pinipreachan ko yung mga bata dito sa harap. Bakit? Kailan kayo magdesisyon para sa Panginoon? Kapag huli na ang lahat? Kapag 18 na kayo, parang talagang sobra kasi, nagtatawagan pa gabi-gabi. So, kapag gano'n na, saka ka magsisisi sa Panginoon? Kaya saka ka mag-ano? Ang mga magulang naman, walang kaalam-alam. Bakit? Hindi nyo alam, matalino mga bata, kaya nila mag-secret conversation. Ay, hindi, cellphone lang yan. Oh, hindi mo alam. 15, 16, hinayaan. Walang alam-alam magulang. Kala niya, nag-aaral na mabuti ang anak ko. Ay, talagang studious siya. Ay, talagang focus lang siya sa school. Ay, ito na. Pagdating, pak! Birth certificate. Tapos sasabihin ng magulang, nangyari sa anak ko, bakit? Huli na po ang lahat. Bakit? Hindi nagabayan. Hindi na pagsabihan, hindi na sawata, hindi na ituwid. Nung hindi pa, wala pa sa ganun. Kaya ito po, sinasuggest ko lang sa magulang. Suggestion lang po, baka sundin nyo eh. Ang suggestion ko po, kapag ang anak nasa bahay pa, dapat lahat ng mga password, alam na magulang yun. Cellphone mo, bigay ng magulang mo, na ayaw mo pahiram? Anong tinatago mo dyan? Bakit ikaw ba bumili niyan? Oh. Ikaw ba bumili niyan para sabihin mo, karapatan ko ito, hindi, secret to. Secret. Am I preaching? Mga kapatid, kayo mga boys dyan, sa second row. Ngiti-ngiti si Maxet ha. Kahit ganyan kayo kabata, tigil-tigilan nyo yung pagchat-chat ha. Hindi, preacher, wala namang I love you eh. Saan mo nabasa sa verse 32 sa verse 34 that you should mind a boy or you should mind a girl? Saan? Ano dapat ang i-mind natin? Things of the Lord. Things of the Lord. No, grabe naman sa church namin. Di daw pwede mag-girlfriend, boyfriend. Ano sila? In love ako eh. In love baboy. Ulitin ko, verse 35. And this I speak for your own, para saan? For your own profit. Sa mga ladies, listen. Kung hindi for sale, wag mo i-display. Don't display kung hindi for sale. Kuha? Gets na? Advance pala kayo. And this I spake for your own profit. Ano pang sabi? Not that I may cast a snare upon you. Hindi para bitag eh. Kapag tayo ba pinag-preach siya ng ganito, para ba mapasama tayo? Preacher, paano naman yun? Di ko masusubukan? Okay na yung unang manligaw sa'yo, yun na rin mapapangasawa mo ha. Kesa ang dami-dami na. And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you. But for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction. Aral kayong instrument. Basa kayo ng mga literature. Huwag kayo magbasa ng mga Wattpad.
Huwag kayong magbasa ng mga novel. Ang basahin nyo, huwag romance books, kundi book of romance. Di ba? Kasi ang nanay din, nanood din ng soap opera, di ang anak. Ang anak, kala mo walang kaalam-alam, kilig na kilig na. Tama po ba? Mga kapatid, it requires It requires intent. Kailangan in our itong mga young people na ito, pinipreach ko po ito kasi passionate ako para sa kanila. And one day, desire natin that they will have their families of their own na naglilingkod sa Panginoon. We don't want them na ma-destroy, makurap ang kanilang mga minds. And if we will not preach this to them today, baka bukas huli na ang lahat. Hindi mo alam, bigla na lang yun natatay na agad. Nanay na agad. The cycle will repeat itself. Klaro ba yon? Amen? So kung ang posisyon ng church, hindi dapat yung ganon, kasi yun naman ang posisyon ng Word of God. Amen? So dapat, ang mga magulang, suportahan nyo po yun. Huwag nyo po yung i-condone. Huwag nyo po yung ito-tolerate. Ibig sabihin, in every step of the way, masabihan na po tayo na, di ba? Nangingialam sa buhay nila, dapat lang naman. Mahirap naman yung wala tayong pakialam. Kasi po ganito mga kapatid, pag napariwara sila, kami po yung preacher, tama? Kami nagpipreach. Sasabihin nyo, preacher, pakipreach naman po yung ganito. Pero, nung nawarningan tayo kung ano dapat gawin, hindi natin ginawa. Tama? Ang magiging, balik pa rin nun, kanino? So kung gusto natin maiayos, maitutuwid, then, yung salita ng Diyos, parisan natin ng pagsunod. Yung salita ng Diyos, parisan natin ng tamang way. O tamang dyan. Amen. Nakakasunod po ba? Alam ko, New Year ngayon, kaya magbago na tayo. In New Year's resolution natin. Amen. In New Year's resolution natin yan. No? It is not the will of God. At mabasa mo, wala ka talagang justification dyan whatsoever. Ngayon, ang sabi dito, verse 36, if any man think that he behaved himself uncomely toward this virgin, if she passed the flower of her age, and need so require, kailangan na, let him do what he will, he sinneth not. Let them marry. Alam niyo po ba kung saang doktrina yung nagbabawal sa marriage? Doctrines of devils po yun. Tignan niyo kung papaanong okay lang mag-boyfriend-girlfriend pero pag pag-aasawa ayaw. Bakit? Anong mindset yan? World yun. World yun. Doctrines of devils yun. Kaya kung hindi tayo maging careful, nasa church tayo pero napasok na pala, na-infiltrate pala yung mind natin ng kaaway. Amen. So meron ba dapat tayong ipag-pray? Meron ba dapat tayong iluhod sa Panginoon? Meron ba dapat tayong ipanalangin sa Panginoon ngayon? Of course. Itong mga ito, yung people natin, 13, 14, malapit na yan, 15. Kala nyo lang, mga inosente, nagkukulong sa kwarto mag-isa. Pero gumagawa na pala ng himala. Kapag naging pabaya, tayong mga nakakaalam na meron tayong pwedeng gawin para sa kanila, masisira ang buhay nila. At magsisisi tayo sa huli. Kasi huli na ang lahat. Mga kapatid. Kung hindi mo pahawakin ng cellphone yan, okay lang. Hindi mahuhuli siya Sa school nila, kailangan ng mga cellphone Bilan mo ng camera. Kailangan pala magpicture Hindi, cellphone daw. Camera nga, Kodak. Ano bang problema mo doon? Paano ko ma-review? Di lagay. Makikita mo rin doon yun May screen yun diba? Excuse lang.
Oh, mas mainam na magalit tayo ngayon or, ay, ano ba yan? Pag ito in-apply ng nanay ko mamaya, mag-aaway kami. Okay lang, nasa paningin natin ang preacher kaaway nyo ngayon. Pero kung hindi natin i-preach ang katotohanan at masira ang buhay nyo, iiyak kami. Pero kung nasabi na, na-preach na, naturo, at pinaalala na, at ginawa pa rin, at least, I am free from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. The whole counsel of God. Tama po ba? Na po ba tayo? Happy New Year, mga kapatid. Tayo po ay mag-pray. Lord, di ko po natapos yung aking outline, but thank you, Lord, for the intentional listening of everyone today. I pray na itong salita mo, it is not a snare. Hindi siya bitag at hindi siya para kami ikulong, hindi po, Panginoon. But it is protection. Walls are meant for protection. Hindi para ikulong yung mga nasa loob, kundi pigilan yung mga nasa lubas na makapasok. Tulungan niyo po kami ma-realize that your word is really sharp and your word is really spiritual. Kaya kung kami makinig sa salita ng Diyos, sa kalooban mo, may conflict. Aminado po kami dun sa conflict na yun. But I pray, through the preaching of the Word of God today, may this be a solemn and a sharp warning na nawa, pakinggan po namin. Na nawa, huwag kaming maging matamlay sa pag-apply nito. At nawa, huwag kaming maging pabaya. Salamat, Panginoon, sa inyong pong kabutihan. Salamat po, Panginoon, ngayong araw na ito. Lord, patapos na po ang taon. Pero sa iyo namin binabalik ang pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.